Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3321 hanggang Kabanata 3330. Kabanata 3321. Habang nag-iisip si Hansen, nakita niya ang isang nakakatakot na anino sa himpapawid. Sa kumikislap na banal na liwanag, ito'y patungo sa 33 kalangitan, na animoy isang lapida. Isa itong makapangyarihang Breakworld Beast. Ang Breakworld Beast na iyon ay kahawig ng isang dragon. Habang lumilipad ito, may mga lumang espada na kasabay nitong lumulutang. Maliwanag na mayroon itong Breakworld rate na hindi bababa sa 30%. Matatag na ang lakas ng Breakworld nito. Kung ikukumpara sa Breakworld rate, ang halimaw na iyon ay mas malakas kaysa kay Hansen. Ang 33 kalangitan ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Sa gitna ng kawalan na iyon, ang Breakworld Beast ay lumitaw mula sa universo ng mga kaharian. Nakikita rin ito ng Geno Universe. Nang dumating ito sa harap ng 33 kalangitan, may isang di nakikitang hadlang na pumipigil sa mga nilalang mula sa labas na makalapit. Boom! 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 Galit na umatungal ang dragon na Breakworld Beast. Ang mga lumang espada ay parang ilog na sumusugod sa 33 kalangitan. Ngunit ang mga espada ay hinarang ng isang di nakikitang puwersa. Nagkadurog-durog ang mga iyon, gayon din ang paglusob ng halimaw. Hindi ito makalapit. Gayunman, hindi ito tumigil. Ginamit nito ang sariling katawan upang banggain ang di nakikitang hadlang. Ang mga lumang espada ay patuloy na umiikot sa paligid ng halimaw habang paulit-ulit nitong binabangga ang pader. Nasasaktan ito. Nabali ang mga sungay nitong parang dragon. Umulan ng dugo ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Ano bang gusto nitong gawin? Tanong ni Hansen kay Big Sky Demon. Hindi niya maunawaan kung ano ang layunin ng halimaw. Tinatangka nitong maabot ang 33 kalangitan. Patungo ito sa Geno Tablet, tahimik na tugon ni Big Sky Demon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 33 kalangitan at sa Geno Tablet na nakapikito roon. Bakit ito pupunta sa Geno Tablet? Para saan? Tanong ni Hansen. Ang Geno Tablet ay bumalik na sa pinagmulan nito. Wala na itong amo. Wala nang puwersang buhay na maaaring maging amo nito. Pagkasabi niyon, malamig na tumawa si Big Sky Demon. Isa lamang itong Breakworld Beast na may 60% Breakworld rate, pero gusto nitong maging amo ng Geno Tablet. Para bang hinahanap nito ang sariling kamatayan? Bakit gusto nitong maging amo ng Geno Tablet? Ano ang pakinabang nito? Hindi maunawaan ni Hansen. Noong panahon ng God Chaos Party, nakipaglaban sila sa langit na puno ng mga God Spirits, sabi ni Big Sky Demon. Halos nawasak nila ang Geno Hall. Ang pangunahing dahilan ay ang Geno Tablet. Ito ang pundasyon ng bagong mundo ng mga Diyos. Kailangan mong kontrolin ang Geno Tablet upang magawa mong pabagsakin ang Geno Hall at lumikha ng bagong kaayusan at kaharian. Kahit patayin mo ang mga God Spirit, walang saysay iyon. Hanggat naroon ang Geno Hall, muling lilito ang mga God Spirit. Tulad noon, nang mamatay ang dating pinuno sa pagre-reboot ng universo, nagkaroon muli ng bagong amo ang Geno Hall. Boom! Ang dragon na Breakworld Beast ay nababalutan ng dugo. Nabali ang mga sungay nito, at nagumpisang matuklap ang mga kaliskis. Umulan ng dugo ng halimaw sa kalangitan. Hindi malaman kung buhay pa ito o hindi. Kahit ganoon pa kalakas ang halimaw, hindi pa rin ito maabot ang 33 kalangitan. Tumalon ang dibdib ni Hansen. Balak niyang gamitin ang Galaxy Teleportation upang makapasok sa 33 kalangitan. Gusto niyang patayin ang halimaw habang ito'y nanghihina. Ang pagkakaroon ng libreng Breakworld Gene ay napakalaking pagkakataon. Bago pa man kumilos si Hansen, sinabi ni Big Sky Demon, huwag mong sayangin ang oras mo. Ang Breakworld Beast na iyon ay mula sa universo ng mga kaharian. Nabawi na ng 33 kalangitan ang lakas nito. Ang puwersang naghihiwalay sa pangunahing at kabaligtarang universo ay mas matindi na ngayon. Nakikita mo silang lumalapit sa 33 kalangitan, ngunit hindi mo sila mahahawakan maliban na lang kung kaya mong basagin ang espasyo at muling makapasok sa universo ng mga kaharian. Malakas si Hansen, ngunit hindi niya kayang wasakin ang 33 kalangitan. Wala na ring mga bitek sa espasyo. Hindi siya basta makakatawid sa pagitan ng dalawang universo. Sayang, sabi ni Hansen habang pinupunasan ang labi, halatang nanghihinayang.
Maraming tao at nilalang ang nakaramdam ng pareho kay Hansen. Kakabagsak pa lang ng Break World Beast, ngunit ilan sa mga Break World Beast ay nagsilapit na upang samantalahin ito. Kahit sugatan, may 60% break world rate pa rin ito. Nang lapitan ng iba, bigla itong umatungal. Ang mga nabasag nitong kaliskis ay naging mga lumang espada na agad pumutol ng mga paa ng ibang halimaw at pinugutan pa ang isa. Kahit payat na kamelyo, mas malaki pa rin kaysa kabayo. Pati ang mga may 30% break world rate ay gustong makinabang, sabi ni Big Sky Demon habang umiling. Nang hinayang si Hansen. Kung nasa panig siya ng universo ng mga kaharian, baka nakakuha na siya ng maraming break world genes. Roar! Habang nanghihinayang siya, napansin niyang may ilan pang break world beasts na lumapit sa 33 kalangitan. Tulad ng naunang dragon, sinusubukan nilang basagin ang hadlang. Kalaunan, mas marami pa ang sumugod. Sa Geno Universe, maayos pa rin ang lahat, ngunit sa universo ng mga kaharian, biglang nagsilabasan ang mga nakakatakot na break world beasts na pilit tumatagos sa 33 kalangitan. Ngunit ang kalasag ng 33 kalangitan ay mahiwaga. Kahit ilang ulit silang bumangga, walang nakakalampas. Marami ang nasugatan, at walang nakapasok. Isang dambuhalang gintong ibon ang lumitaw, tila gintong kidlat na pumutol sa espasyo at nakalusot sa hadlang. Nakapasok ito sa 33 kalangitan at sa bagay na parang lapida, saka naglaho. Sinundan ito ng iba pang break world beasts. Ngunit nang salubungin nila ang hadlang, nabali ang mga buto nila, tumagas ang dugo, at naging pula ang langit. Maraming halimaw ang sumubok, ngunit kakaunti lamang ang nakapasok. Biglang lumitaw ang banal na liwanag mula sa langit at lupa. Isang banal na babae ang naglakad, si Light Goddess, na nakita na noon ni Hansen. Ang Annihilation Class Light Goddess ay iba na sa dati. Mukhang nakamit na niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang langit at lupa ay nagliliwanag sa kanyang presensya. Natakot ang maraming break world beasts at umurong. Lumapit si Light Goddess sa hadlang ng 33 kalangitan. Pinahina ng kanyang liwanag ang hadlang hanggang sa dahan-dahan siyang nakapasok. Siya ay si Light Goddess. Nang makapasok siya sa 33 kalangitan, ang liwanag na nagbibigay liwanag sa universo ay naglaho. Lumapit siya sa lapida. Bakit siya pumunta sa 33 kalangitan? Gusto rin ba niyang kontrolin ang Geno tablet? Tanong ni Hansen. Kahit God Spirit pa siya, ano ngayon? Ngiti ni Big Sky Demon kay Hansen. Sa harap ng Geno tablet, kahit ang mga Diyos ay natatakot sa kamatayan. Gusto rin nilang kontrolin ito upang manatiling sila ang namumuno. Si Light Goddess ay isang tagapanguna. Panoorin mo siya. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Little lover, alagaan mo si Master Bauer anuman ang mangyari. Aalis ako. Kung makabalik ako, ipagpapatuloy natin ang ating naiwan. Pagkasabi niyon, lumipad si Big Sky Demon sa langit. Parang isang demonyong babae na papunta sa lapida. Habang lumilipad, iginuhit niya sa ere ang ilang mahiwagang simbolo. Ipininta niya ito sa di nakikitang hadlang na tila nagbubukas ng pinto. Dali-dali siyang pumasok, at nawala sa paningin, kasabay ng iba pang nilalang na pumapasok sa lapida. Kabanata 3322. Tumingin si Hansen sa 33 kalangitan. Hindi niya planong pumasok. Tumalikod siya at bumalik sa Space Garden. Kahit naroon man sina Chinshu at ang iba pa sa 33 kalangitan, kung papasok siya ngayon, baka wala rin siyang mapala. Kahit makagawa siya ng daan sa dugo at makarating sa harap ng Geno tablet, hindi ganoon kadaling sakupin iyon. Ang Break World Class Super God Spirit Mode ni Hansen ay hindi gaanong epektibo laban sa Geno tablet. Kung hindi niya ginamit ang 24 na stroke Geno spell password, siguradong patay na sana siya sa loob ng Geno tablet. Pagbalik ni Hansen sa Space Garden, napansin niyang ang mga taga Very High at Sky Palace ay naroon na upang doon manirahan. Ang mga Extreme King, Dragon, Destroyed, at iba pang mataas na lahi ay hindi gaanong napinsala. Napanatili pa rin nila ang kanilang mga lupain, ngunit nagpadala sila ng mga kinatawan sa Space Garden upang pag-usapan kung paano nila aayusin ang universo. Ang dahilan ay dahil mas kakaunti ang mga life souls na umatake sa kanila, at may proteksyon sila mula sa mga God Spirits. May mga God Spirits sa kanilang lahi na tumulong pumatay ng mga Break World Beast, kaya nabawasan ng husto ang pinsala. Sa Space Garden, ang mga Very High at Sky Palace ay hindi naniniwala sa mga Diyos. Hindi rin sila nananalangin sa mga God Spirit. Kaya hindi sila nakatanggap ng tulong mula sa mga iyon. Nakikipagtulungan lang ang Very High at Sky Palace sa mga God Spirit, ngunit hindi sila nananampalataya sa kanila. Bukod pa rito, sa tatlong lugar na iyon, marami ang mga life souls, kaya sila ang pinakanapinsala. Sa huli, tanging ang Space Garden lamang ang nakatiis.
Isinuko ng Very High ang Outer Sky, habang isinuko naman ng Sky ang Sky Palace. Sa kabutihang palad, magkaibigan ang Very High at ang Sky. Dahil kakaunti lamang ang mga tao nila, nanatili sila sa Space Garden. Pinagsama nila ang kanilang mga yaman at lakas upang labanan ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang universo. Nang makita ng Sky Palace leader na bumalik si Hansen, tinanong niya, Hansen, ano ang nangyari sa 33 kalangitan? Nakita ni Hansen na nakatingin sa kanya ang mga taga Very High at Space Garden, kaya isinalaysay niya ang buong pangyayari. Ang Geno tablet sa 33 kalangitan ay isang nilalang na pagmamay-ari ng dating pinuno ng God Chaos Party. Sa ngayon, bumalik na ito sa pinagmulan. Isa na itong bagay na walang nakakaalam. Sino mang nilalang ay maaaring maging amo nito, kaya lahat ng nakakatakot na nilalang mula sa pangunahing at kabaligtarang universo, kabilang na ang mga God Spirit, ay gustong maging bagong amo ng Geno tablet. Siyempre, hindi niya sinabi na siya ang dahilan kung bakit bumalik sa pinagmulan ang 33 kalangitan. May kasabihan na ang kayamanan ay para sa mga lumalaban dito, sabi ng isang Very High Elder. Baka may pagkakataon pa. Ngumiti si Sky Palace leader Zhang Xuandao at sinabi, ayon sa mga patakaran ng Very High, lahat ng kayamanan ay may kaugnayan sa kanila. Nainis ang Very High Elder at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ang Very High at ang Sky ay mula sa iisang pinagmulan, ngunit hindi sila magkasundo. Madalas silang magtalo. Kahit ang elder na ito ay halos maabot na ang antas ng Forget Love sa Very High sense, tuwing nakikita niya si Zhang Xuandao, napupuno siya ng tensyon. Ngumiti si Zhang Xuandao at nagsabi, magandang salita. Ang kapangyarihan ng mga Very High ay laban sa langit. Mas malakas kayo kaysa sa mga Break World Beast sa 33 kalangitan. Subukan ninyo ang swerte ninyo. Sayang lang, ang mga estudyante ng Sky Palace ay masyadong mahina at hindi man lang makapasok sa 33 kalangitan. Hindi namin kayang subukan ang tinatawag ninyong swerte. Ang kayamanan ay tiyak na mapupunta sa inyo, mga taga Very High. Pagkarinig ng mapanuyang mga salita ni Zhang Xuandao, alam ng lahat na ang ibig niyang sabihin ay wala silang sapat na lakas upang masira ang 33 kalangitan at makuha ang Geno tablet. Hindi na pinansin ni Hansen ang kanilang usapan. Hindi pa niya planong bumalik sa 33 kalangitan. Tumayo siya at umalis sa silid pulong upang hanapin sina Jianran at Linger. Hansen, hindi pa tapos ang pananaliksik natin, sabi ng Very High Elder. Bakit ka aalis? Matanda na ako. Wala na akong magagawa. Kayo na ang kumausap kay Little Flower. Sabihan na lang ako kapag may nalaman kayo. Gagawin ko kung ano man ang kailangan ninyo. Tinapik ni Hansen sa balikat si Little Flower. Anak, malaki ka na. Matanda na ang iyong ama. Pupuntahan ko muna ang iyong ina. Alagaan mo ang iyong kapatid. Ikaw na ang bahala sa kaligtasan ng pamilya. Tay, halos sabay ng ngiti at iyak ang reaksyon ni Little Flower habang nakatingin kay Hansen. Bamulong si Hansen sa tainga ng anak, swertehin ka sana. Gawin mo kung kaya mo. Kung hindi, tumakbo ka. Ayos lang kung hindi mo makamit ang tagumpay, mas mabuti iyon kaysa mamatay. Bagaman mahinang-mahina ang pagkakasabi niya, narinig pa rin iyon ng mga pinakamahuhusay na nilalang. Marami sa kanila ang nakaramdam ng kakaiba. Kayo na ang magpatuloy, aalis na ako. Pagkasabi niyon, lumabas si Hansen sa silid pulong. Paglabas niya, sumunod si Isha. Tinanong siya ni Hansen, Guro, nasasanay ka na ba dito? Hindi naman masama. Tiningnan siya ni Isha at nagsabi, Dollar, hindi mo pa nakalimutan ang laban nating dapat tapusin. Guro, bakit mo pa ito ginagawa? Tanong ni Hansen. Hindi maganda ang magpatayan. Tingnan mo ito. Biglang tumalon si Isha, hinugot ang kanyang kutsilyo, at itinapat sa leeg ni Hansen. Mabilis ang reaksyon ni Hansen. Si Isha ay isa sa pinakamahuhusay sa buong Geno Universe, ngunit hindi pa niya nababasag ang mundo. Hindi siya banta kay Hansen. Dahil guro niya ito, hindi siya gumanti. Umatras lamang siya at umiwas sa kutsilyong dapat sana ay paputol sa kanyang ulo. Ginamit ni Isha ang teeth knife at patuloy na inatake si Hansen. Hindi niya ginamit ang buong lakas, ngunit ang knife mind at knife skill niya ay napakahusay, ang pinakamataas na antas na makakamit niya. Kailangang aminin ni Hansen na halos kasing galing nang sa kanya ang knife mind ni Isha. Ginamit ni Isha ang teeth knife, ngunit hindi man lang niya nataman si Hansen. Binawi niya ang kutsilyo, tiningnan si Hansen, at sinabi, wala na akong maituturo sa'yo. Huwag mo na akong tawaging guro kailanman. Kung guro ka sa isang araw, guro ka habang buhay. Ngunit pinutol siya ni Isha. Hindi pa ako ganoon katanda, at hindi ka na ganoon kabata. Tawagin mo na lang akong Isha. Pagkatapos nyon, hindi na siya pinansin ni Hansen. Bumalik siya sa tirahan ng mga rebate. Ngumiti si Hansen ng mapait.
Pinanood niya si Isha habang umaalis, saka siya bumalik sa kanyang bahay sa Space Garden. Si Jianran ay hawak si Linger habang nanunood ng anime. Nang makita niyang bumalik si Hansen, lumipad palabas si Linger mula sa yakap ng ina at tumalon sa dibdib ni Hansen, niyakap ang leeg niya. Tay, bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Linger habang naglalambing. Miss na kita. Gutom na ako. Anak ko, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Masayang hinaplos ni Hansen ang ulo ni Linger. Gusto ko ng karne ng dragon mula sa Green Planet. Gusto ko rin ng katas ng nyog mula sa Longkanan Planet, sabay turo ni Linger gamit ang maliliit na daliri. Hindi mo naman ako na-miss. Miss mo lang ang wallet ko, sabi ni Hansen sabay kurot sa ilong ni Linger at ngumiti. Tay, huwag mong kurutin ang ilong ko. Sabi ni Mama, dapat matangos ang ilong para maganda. Kapag lagi mong kinukurot, hindi ito tatangos at magiging pangit. Wala nang mag-aasawa sa akin. Tinapin ni Linger ang kanyang ilong gamit ang mga kamay. Nagsisinungaling ang mama mo. Tingnan mo ang ilong niya, hindi naman matangos, pero nakuha pa rin niya ang isang mabuting lalaki tulad ko. Nagmayabang si Hansen. Tiningnan ni Linger si Jianran, tapos tiningnan si Hansen. Mas mabuti nang protektahan ko ang ilong ko. Ano raw? Napakunot noo si Hansen nang maunawaan ang ibig sabihin, sa kanya kiniliti si Linger. Kabanata 3323. Ang Space Garden ay nailigtas, ngunit nagawa lamang nilang mapanatili ang lugar sa paligid ng base. Hindi pa rin alam kung ilang mga Break World Beasts ang nagtatago sa kagubatan. Pinagsasama nila ang kanilang mga sarili sa mga life souls. Habang tumatagal, lalo pang tumataas ang kanilang Break World rate. Umalis si Hansen mula sa base area. May hawak siyang isang Break World Gene sa kanyang mga kamay. Ang Break World Gene na ito ay galing kay Black King. Hindi pa niya ito nagagawang i-refine. Ipinatong niya ang hugis luhang Break World Gene sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na Dom Alloy sa kanyang tiyan. Mabilis na nagbago ang kanyang mga selula. Break World Gene +9. Iyon ang anunsyong tumunog sa isipan ni Hansen. Natuwa siya. Nakakuha ako ng 9 na Break World Genes agad. Mukhang hindi mahirap makuha ang 100 para ma-maximize ito. Kailangan ko lang pumatay ng 10 Break World Beasts. Sa dami ng mga ito sa universo, hindi mahirap pumatay ng 10. Ang Space Garden mismo ay dapat may higit pa sa 10 sa paligid. Desidido si Hansen na umalis ng base. Nais niyang maghanap ng mas maraming Break World Beasts sa paligid ng Space Garden. Gusto niyang ma-maximize ang kanyang Break World Genes at umabot sa 100. Gusto niyang makita kung anong pagbabago ang aidudulot nito sa kanyang katawan. Napakakakaiba ng Break World Genes. Kahit nadagdagan ang dami ng kanyang Break World Genes, hindi tumaas ang Break World rate ng kanyang 4 na Geno Arts. Gayunpaman, tila naapektuhan ang kanyang Super God Spirit Mode. Ang kanyang Spirit Body ay nagbago. Dahil hindi kayang humawak o makialam ng kanyang purong Spirit Body, hindi niya matiyak kung ito ay mabuti o masama. Boom! Boom! Malalakas na putok ang narinig mula sa kalapit na kagubatan. Parang kulog sa malayo. Matagal tumagal ang ingay. Tumalo ng puso ni Hansen, at agad siyang nag-teleport patungo sa pinagmula ng tunog. Nakita niya ang isang puting tigre na may 4 na pakpak na nakahandusay sa dugo. Ang katawan nito ay puno ng mga butas ng espada, parang tinuhag ng 10,000 kutsilyo at namatay. Patuloy itong dumudugo ng walang tigil. Isang lalaking may berdeng balahibo ang nakatayo sa ibabaw ng 4 na pakpak na tigre. Siya si Ningyu. Sa gitna ng kaguluhan noong rumagasa ang mga Break World Beasts, nakita ni Hansen ang 4 na pakpak na puting tigre na iyon. Mababa lamang ang Break World rate nito, ngunit napakabilis. Isa itong Wind Element Break World Beast. Noon, hindi ito napatay, napaatras lang. Ngayon, pinapatay na ito ni Ningyu. Madali lamang iyon para sa kanya. Ningyu, sa wakas nasakop mo rin ang maliit na berdeng espada. Binabati kita, sabi ni Hansen habang lumalapit. Bumaba si Ningyu mula sa himpapawid at huminto isang talampakan mula kay Hansen. Ang kanyang mga mata ay kalmado, parang malalim na balon. Tinitigan niya si Hansen. Bumalik na ako. Dapat nang magsimula ang laban nating dalawa. Pwede bang huwag na tayong maglaban? Sagot ni Hansen habang umiiling. Alam mo namang pacifist na ako ngayon, hindi ba? Ngumiti ng kakaiba si Ningyu at umatras ng bahagya. Tinitigan niya si Hansen. Hindi yan ang sinasabi ng iyong hindi mapakilang puso. Magkaiba na ang sitwasyon ngayon, sabi ni Hansen. Kailangan ako ng Space Garden, pati ikaw. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ni Ningyu, malamig ang mukha. Gusto kong malaman kung gaano na ako kalayo, at gaano ka nakalayo. Tinitigan siya ni Hansen. Kailangan ba talaga nating maglaban?
Hindi dahil gusto ko, tugon ni Ningyo, pero dahil matagal ko na itong hinihintay. Bigyan mo man lang ako ng dahilan para maghintay pa. Ang Geno tablet sa ibabaw ng 33 skies, sabi ni Hansen. Ngayon, lahat ng nilalang sa universo ay gustong maging amo nito. Paano kung tayong dalawa ay tumaya roon? Tingnan natin kung sino sa atin ang magiging master nito. Tinitigan ni Ningyo ang 33 skies at ang batong libingan. Pinagmasdan niya ang Geno tablet, saka tumango. Pwede rin. Pagkatapos nyon, tumalikod si Ningyo at naghanda ng umalis. Tinitigan ni Hansen ang kanyang likuran at tinanong, Ningyo, may break world gene ka na ba? Huminto si Ningyo ngunit hindi lumingon. Oo, mayroon na ako. Ano ang gamit ng break world gene? Tanong ni Hansen. Mayroon ka rin yan, hindi ba? Hindi mo ba alam kung para saan iyon? Sagot ni Ningyu. Pinapalakas ng break world gene ang aking super god spirit body. Naiintindihan ko. Hindi ako sigurado noon kung ako lang. Hindi nito pinapalakas ang mga Geno arts ko. Nakumpirma ni Hansen ang kanyang hinala. Hindi ko alam sa iba, pero sa akin, ang break world genes ay para lang sa aking super god spirit body. Wala itong epekto sa Geno arts, sabi ni Ningyu. Pagkatapos ay bigla siyang nawala, papunta sa kailaliman ng kagubatan. Malinaw na gusto rin niyang pumatay ng mga break world beasts. Gusto niyang dumami ang kanyang break world genes gaya ni Hansen. Hindi rin siya nagmamadaling pumunta sa 33 skies. Hindi masyadong lumalim sa kagubatan si Hansen. Kinuha niya ang bangkay ng 4 na pakpak na puting tigre pabalik sa Space Garden. Kahit kinuha na ni Ningyo ang break world gene nito, magiging kapaki-pakinabang pa rin ang katawan nito sa mga tao at nilalang. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lang ang mga break world elite sa Space Garden. Malaking tulong ang katawan ng tigre. Ngayon, nagkalat ang mga break world beast sa buong universo. Kung nandito si Ningyu sa Space Garden, pupunta ako sa Sky Palace. Bago umalis, ibinigay ni Hansen ang Black King Beast Soul at Light King Dragon's Beast Soul kay Jianran upang protektahan niya ang sarili. Ang Light God Dragon Beast Soul ay ang Streamlight Dragon Spear. Ang Black King Beast Soul naman ay Armor Beast Soul na bumubuo ng itim na Jade na armor set. May break world rate itong 59%, 1% na lang at magiging 60%. Isa rin itong maaring ay improve ang elemento. Walang element ang Stream God Light Spear, at hindi pa alam ni Hansen kung paano pataasin ang Black King Armor. Hansen, hindi ako mapakali nitong mga araw. Parang may masamang mangyayari, sabi ni Jianran habang hahawakan si Hansen. Ito ang unang beses na pinigilan niya itong umalis. Huwag kang mag-alala. Pupunta lang ako sa Sky Palace para tumingin. Hindi ako pupunta sa 33 skies. Ligtas ako, sabi ni Hansen habang hinahaplos ang mukha ni Jianran. Sana ako lang ang nag-iisip ng sobra. Hindi pa ganap ang aking zuan, baka hindi pa ito tumpak. Pilit ngumiti si Jianran, pero halatang masama ang loob. Pagkatapos mag-isip sandali, iminungkahi ni Hansen, ganito na lang. Pupunta ako kay Mr. White para ipahula. Kung masama ang kalalabasan, hindi na ako tutuloy. Medyo gamaan ang loob ni Jianran matapos iyon. Tumango siya. Iyon ang mas mabuti. Dapat mong puntahan si Mr. White. Maghintay ka lang. Babalik din ako agad. Hinaplos ni Hansen ang kanyang pisngi at umalis patungo sa tirahan ni Mr. White. Malas na malas. Bago pa makapagsalita si Hansen, iyon agad ang 3 salitang sinabi ni Mr. White nang makita siya. Kabanata 3324. Nagulat si Hansen at agad na nagsabi, pakiusap, ipaliwanag mo ito sa akin. Natuto na si Hansen ng ilang Zuan Men Geno arts. Marami na siyang nalaman tungkol sa Zuan, ngunit hindi siya ganoon kagaling dito. Hindi siya kasing husay ni Mr. White. Kung si Hansen ay isang general na nakapatay ng marami sa digmaan at hindi pa kailanman natalo sa anumang labanan, si Mr. White naman ay ang Grandmaster na kayang hulaan ang panahon at hinaharap, ang taong nakaalam ng lahat. Hindi ibig sabihin na mas magaling ang isa kaysa sa isa pa, magkaiba lang ang direksyon ng kanilang pinag-aralan. Tiningnan ni Mr. White ang 33 skies, na parang isang lapida, at sinabi kay Hansen, matapos bumalik sa pinagmulan ang 33 skies, nakalkulo ko na ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang yin at yang. Ngunit mali ang lugar. Mayroon itong matinding aura ng kamatayan. May 80% hanggang 70% na posibilidad na ang mga nilalang na papasok doon ay makararanas ng kasawian. Nang marinig ito ni Hansen, napabuntong hininga siya. Tinutukoy mo ba ang 33 skies? Wala naman akong balak pumunta roon. Umiling si Mr. White. Nararamdaman ko ang aura ng kamatayan sa iyong katawan. Tugma ito sa 33 skies. Kahit ayaw mong pumunta roon, darating ang oras na mapupunta ka rin doon.
Ibig mong sabihin, kailangan kong pumunta sa 33 skies. Kung bata pa si Hansen, hindi niya ito paniniwalaan. Kung ayaw niyang pumunta, walang makapipilit sa kanya. Ngunit napakarami na niyang pinagdaanan. Alam niyang may mga bagay na kahit ang mga pinakamakapangyarihang nilalang ay napipilitang gawin. At hindi rin siya nasa posisyong hindi matitinag. Tumango si Mr. White. Oo, kailangan mong pumunta. Mahirap ito. Dapat kang maging handa. Paano naman ang magiging katapusan ng paglalakbay na ito? Tanong ni Hansen matapos mag-isip sandali. Ngumiti si Mr. White. Ang hinaharap ay hinaharap pa rin. Ang ZUAN na pinag-aaralan natin ay nakabatay lamang sa mga impormasyon na mayroon tayo ngayon. Hindi nito tunay na mahuhulaan ang hinaharap, maliban na lang kung may tunay na Diyos. Walang karaniwang nilalang ang nakakakita sa hinaharap. Ako, sa huli, ay isang ordinaryong tao lang. Hindi ko malalaman ang hinaharap na puno ng sanggang daan at liko-liko. Maliit na Hansen, sa tingin ko'y masyado mong tinatayang mataas ang aking kakayahan. Nang marinig ni Hansen ang sinabi ni Mr. White, alam niyang magiging masama ang paglalakbay na iyon. Ipinahihiwatig ni Mr. White na maraming maaaring kahinatnan. Hanggat hindi pa dumarating ang wakas, may pag-asa pa siya. Nag-isip si Hansen kung ano ang dapat niyang gawin sa 33 skies. Hindi niya iniisip kung makababalik pa siya. Sa ngayon, wala pa siyang nakikitang dahilan upang pumunta sa 33 skies. Nakipag-usap pa siya ng ilang sandali kay Mr. White at saka umalis. Kung kailangan man niyang pumunta sa 33 skies, alam niyang mas mabuting maging handa siya. Baka sa ganoong paraan ay mas mataas ang tsansa niyang mabuhay. Gusto ni Hansen na tipunin muna ang lahat ng Break World Genes na maaari bago siya pumunta roon. Iniisip niyang maaaring magamit niya iyon pagdating ng panahon. Pagbalik ni Hansen, agad siyang tinanong ni Jianran, ano ang sinabi ni Mr. White. Naninibago pa rin siya. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kaba. Kahit noong nahila si Hansen sa anti-material world ni World King God at ng iba, at inakala ng lahat na patay na siya, kalmado pa rin si Jianran. Ngunit ngayon, iba ang nararamdaman niya. Kinuwente ako ni Mr. White. Sabi niya, may mangyayaring sakuna sa akin. May 80% hanggang 70% na posibilidad na ako'y masusugatan. Sinabi ni Hansen ang kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan. Anong klaseng sakuna? Nag-aalalang tanong ni Jianran. Hindi naman Diyos si Mr. White. Hindi niya alam ang lahat. Kahit alam niya, may 70% na posibilidad na mamamatay ako, pero may 10% na mabubuhay ako. May panganib, pero may pag-asa rin. Hindi ako kailangang mamatay. Seryosong tono ni Hansen habang sinasabi ito. Palaging nag-aalala si Jianran kapag kasama si Hansen. Kung hindi, hindi sana siya nag-interesong pag-aralan ang ZUAN. Ayaw ni Hansen na muli siyang matakot. Ang kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan na iyon ay nagbigay ng ginhawa kay Jianran. Kung sinasabi ni Hansen na ayos lang siya, handa siyang maniwala. Kahit binanggit niyang may sakuna pa rin, mas panatag siya ngayon. Alagaan mong mabuti sina Linger at Little Flower. Pupunta ako sa Sky Palace para mangolekta ng Break World Genes. Maingat na sabi ni Hansen. Katulad ng dati, hindi siya nagsasabi ng higit sa kinakailangan. Kung hindi, mahahalata ni Jianran na may iba pa siyang nararamdaman. Habang papalayo na si Hansen, nakita niya si Linger. Kumurap-kurap ito at nagtanong, Dad. Pagbalik mo, pwede mo ba akong dalhan ng pusa? Gusto kong magkaroon ng alagang hayop. Bakit gusto mong magkaroon ng pusa bigla? Tanong ni Hansen. Yung palabas tungkol sa pusa at daga, sabi ni Linger. Ang kulit ng pusa roon. Gusto ko rin ng ganon. Sige. Pag-uwi ko, dadalan kita. Pumayag si Hansen ngunit sa isip niya, mayroon naman akong pusa, pero nasa piling pa ni Bauer iyon. Nasa Universe of Kingdoms pa siya. Hindi pa ako makapunta roon. Kailangan ko munang dumaan sa 33 skies. Nang kumaway siya, seryosong tinitigan ni Hansen sina Jianran at Linger, mag-ina, at naisip, ano man ang mangyari, babalik ako. Ginamit niya ang galaxy teleportation para umalis. Ngunit hindi siya nagtungo sa Sky Palace agad. Dumaan muna siya kay Little Flower. Kailangang tiyakin niyang maayos ang kalagayan ng mag-ina. Hindi niya gustong mag-alala sila, ngunit iba ang usapan pagdating sa anak na lalaki. Kung sakaling may mangyari sa kanya, may magpapatuloy ng kanyang responsibilidad. Wala siyang pagpipilian. Isa siyang lalaki. Ang ulo ng pamilya. Kailangang harapin niya ang tungkulin. Dad, hayaan mong sumama ako sa 33 skies, seryosong sabi ni Little Flower kay Hansen. Huwag mong maliitin ang iyong ama. Hindi pa natin alam ang hinaharap. Gagawa ako ng sarili kong daan. Ang kailangan mo lang ay alagaan ang iyong ina at kapatid.
Pati na rin sina Menger, Zero, Little Angel, at ang iba pa. Wala silang tunay na pamilya, kaya ikaw ang mag-aalaga sa kanila. Ngumiti si Hansen. Maayos ang pakikitungo nila sa akin, at itinuturing ko silang mga tunay na kapatid, sagot ni Little Flower. Kung ganun, aalis na ako. Kumaway si Hansen at nagsimulang maglakad patungo sa Sky Palace. Biglang nagsalita si Little Flower, Dad, mag-ingat ka. Gusto pa rin kitang makalaban balang araw. Hindi pa ako humihiling kailanman, pero pangako mo sa akin yan. Sige, hintayin mo ako rito. Hindi na nagsalita pa si Hansen. Ginamit niya ang Galaxy Teleportation at nakarating sa Sky Palace. Mula sa labas, walang pinagbago ang Sky Palace. Ngunit sa loob, tila binaligtad ang langit at lupa. Ang mga lumulutang na isla ay nababalutan ng ulap, at ang mga Break World Beasts ay nagtatago roon. Sa espasyong iyon, ang 12 puting jade na gusali at 5 jade na lungsod ay lumulutang sa mga ulap parang isang larawan ng langit sa isang alamat. Kabanata 3325. Shinshu, hayop ka. Ilang light souls na ba ang ginawa mo? Tumingin-tingin si Hansen sa paligid. Nagsimula siyang maghinala na bawat isla roon ay may nakatagong nakakatakot na nilalang na naghihintay. Tumalo ng dibdib ni Hansen. Bigla siyang lumitaw sa isang isla. Isa ito sa mga isla sa Sky Palace, ngunit hindi na niya maalala ang pangalan nito. Isa lamang itong karaniwang lumulutang na isla sa Sky Palace. Wala itong kahangahangang pangalan. Ngayon, nababalutan ito ng kakaibang ulap. May nakakatakot na aura ng kamatayan na bumabalot dito, dahilan upang kabahan si Hansen. Pumunta si Hansen sa isla. Nakita niya roon ang isang lila na kristal. Ang estatwa ay gawa sa lila na kristal at kakaiba ang itsura. May lila na cross sa likod nito. Sa krus, may nakatali ring lila na kristal na estatwa gamit ang mga tanikala ring gawa sa lila na kristal. Ang estatwa ay tila tao, ngunit may isang pakpak lamang sa likod nito. Oo, isang pakpak lang. Sa kaliwang bahagi lang ng estatwa may pakpak. Sa kanan, wala ni isa. Ganap na walang laman. Itinaas ng lila na kristal na estatwa ang ulo nito. Kumikislap sa kakaibang liwanag ang mga mata nitong kristal. Tinitigan si Hansen at nagsabi, hindi ako makapaniwala na naglakas loob kang bumalik. Kilala mo ako? Tanong ni Hansen habang tinatitigan ang estatwa. Hindi niya maalala na nakita na niya ito noon. Kakaibang natawa ang estatwa. Noon, ako at ang aking life soul ay nagsisimula pa lang magsanib. Layunin lang namin noon ang breaking the world. Hindi namin intensyon na maging kaaway mo. Pinanood lang kitang nagniningning sa White Jade Jing. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Ganap na akong nagsanib sa isang life soul. Madali na lang kitang patayin ngayon. Interesante, ngumiti si Hansen at tinitigan ang estatwa. Hindi siya umatake, gusto niyang makita kung gaano ito kalakas matapos magsanib sa life soul. Hindi ka na mag-e-enjoy mamaya, sabi ng estatwa. Bigla itong gumalaw. Ang krus na pinagtatalyan nito ay biglang nabasag. Parang nabuhay ang estatwa, lumulutang ito sa ere na nakatiklop ang nag-iisang pakpak. Ang itsura nito ay may kakaibang lakas at misteryo. Tinitigan ni Hansen ang Break World Beast at sinabi, aaminin ko, mukha kang malakas. Pero hindi ko matensya kung gaano ka kalakas talaga. Hindi mo malalaman kung gaano ako kalakas dahil sa oras na umatake ako, patay ka na, sagot ng estatwa. Naglakad ito palapit, itinaas ang isang kamay mula sa dibdib patungo sa itaas ng ulo na parang may hawak na espada, at bigla itong sumugod kay Hansen. Ang ataking iyon ay parang nagmula sa kawalan, walang kapangyarihang nakikita. Itinaas ni Hansen ang kaliwang kamay niya. Parang basta lang niya ito inangat, ngunit nabasag niya ang kapangyarihang iyon at kasabay nito'y nagkalat ang mga lila na kristal sa himpapawid. Nagbago ang mukha ng estatwa. Nabali mo ang liwanag ng aking kamatayan. Magaling ka, pero sa kabila niyan, ngayon pa rin ang araw ng iyong kamatayan. Habang nagsasalita, binalot ng nakakamatay na lila na apoy ang katawan ng estatwa. Nagbago ang anyo nito at naging kakaibang lilang karit. Ang pakpak ang siyang talim ng karit, at ang katawan ng estatwa ang hawakan nito. Nakita na ni Hansen ang ganitong anyo mula kay Zhao-Ninger at sa Lightstream Dragon Spear. Hindi ito nakapagtataka. May break world rate itong hindi bababa sa 30%, isang break world beast na may matatag na kapangyarihan. Meteka, sigaw ng estatwa habang nag-anyong karit ni kamatayan. Binutis nito ang espasyo at mabilis na umatake kay Hansen. Sa bilis nito, ang nakita lamang ni Hansen ay isang liwanag na lila. Hindi ginamit ni Hansen ang buong lakas niya para patayin ang Break World Beast. Hinayaan lang niyang ang Jad Esken ang mag-break the world. Ang buong katawan niya ay naging banal na katawan. Hinampis niya ang lilang karit. Ang malayelo at batong jade niyang kamay ay tumama rito at pinaikot ito palayo.
Mas mababa ang break world rate ng Jad Escan kaysa sa 30%, samantalang ang lilang karit ay higit pa roon. Hindi niya alam kung gaano kalakas talaga ang Jad Escan. Ang lilang karit ay naging liwanag. Umiikot ito sa paligid ni Hansen nang napakabilis at tuloy-tuloy ang pag-atake, na parang higanteng kamay na hindi nakikita. Nakipaglaban si Hansen gamit ang Jad Escan. Paulit-ulit niyang hinarang at sinalag ang mga atake. Hindi malaman kung ilang ulit silang nagbanggaan hanggang sa marinig ang isang katsa na putol ng kamay ni Hansen ang talim ng lilang karit. Ang basag na kristal ay lumipad mula sa naputol na bahagi. Tumigil sa pag-atake ang lilang karit at muling nag-anyong estatwa. Sa pakpak nitong nag-iisa, may bitik na at nagkabitak-bitik na ang mga balahibo sa gilid. Ngunit hindi nagulat ang estatwa, bagkus, ngumiti ito ng kakaiba. Patay ka na, sabi nito habang lalong lumalaki ang ngiti, parang maltong nanunuya sa isang bangkay. Paano akong mamamatay? Natatawang sagot ni Hansen habang nakatitig dito. Tumawa ng baliw ang estatwa. Sinabi ko na, bago pa ako umatake, patay ka na. Kasabay ng halakhak, iniunat ng estatwa ang kamay. Isang tanikala ng lila na kristal ang lumitaw dito. Sa kabilang dulo, nakatali na si Hansen. Mula sa tanikala, lumalabas ang masamang lilang apoy, tila isang makamandag na ahas mula sa impyerno. Hindi mailarawan kung gaano ito kasama at kasuklam-suklam, parang may sariling buhay. Halika, hayaan mong maging pagkain ko ang iyong kaluluwa. Hinailan ng estatwa ang tanikala, at sa isip nito, sa paghila ay dapat mapilas ang kaluluwa ni Hansen mula sa katawan. Ngunit nang hilahin nito, nanatiling nakatayo si Hansen. Hindi siya natitinag. Walang anumang nangyari. Hindi mailabas ng tanikala ang kanyang kaluluwa. May kapangyarihang pangkaluluwa ito, kaya kakaiba ang iyong lakas, malamig na sabi ni Hansen. Nakakalungkot lang, ako pa ang nakaharap mo. Kahit ang Geno tablet ay sinubukang kunin ang kanyang kaluluwa, ngunit nabigo iyon. Kaya paano pa kaya ang isang break world beast? Nang itim ang mukha ng lilang estatwa. Pilit nitong hinihila ang tanikala, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang kaluluwa ni Hansen. Hinawakan ni Hansen ang tanikala. Lumobo ang kanyang mga kalamnan. Bigla niyang binali ang tanikalang kristal. Inunat niya ang kamay, hinaila ang estatwa, at napalapit ito sa kanya. Pang! Sinuntok ni Hansen ang estatwa habang lumilipad ito papalapit. Nabiyak ang dibdib ng estatwa. Nabago ang mukha nito sa pagkagulat. Hindi tumigil si Hansen. Patuloy niyang sinuntok ng sunod-sunod hanggang sa tuluyang mabasag ang lilang kristal. Mula rito, nahulog ang isang kristal na parang patak ng luha. Mas mahigit, napatay ang Break World Beast, Extreme Purple Dead God. Nakakuha ng Break World Gene. Narinig ni Hansen sa loob ng isip niya. Ngunit wala siyang nakuha na Beast Soul, bagay na ikinadismaya niya. Ang kapangyarihang Soul Element ay napakabihira. Kahit na 30% lang ang break world rate ng Purple Dead God, mas nakakatakot pa rin ang kapangyarihang pangkaluluwa nito kaysa sa isang halimaw na may 60% break world rate. Kabanata 3326. Pagkatapos mapatay ang break world beast, ang ulap sa mga lumulutang na isla ay umatras at naglaho. Itinabi ni Hansen ang break world gene. Papunta na sana siya sa susunod na lumulutang na isla nang mapansin niyang isa sa 12 jade na gusali ng White Jade Jing ay nagsimulang magliwanag. Isang anino ang lumabas mula sa jade na gusali. Nasingkit ni Hansen ang mga mata at tumingin ng mas mabuti. Sa likod ng banal na liwanag, napansin niyang ang lumabas mula sa White Jade Jing ay isang diwata na nakasuot ng asul na kasuotan. Ang White Jade Jing ay nasa langit, 12 gusali at 5 lungsod. Ang mga diwata ay nasa ibabaw ng aking ulo, at ang aking buhok ay tumutubo. Ang asul na kasuotang diwata ay bumigkas ng tula mula sa White Jade Jing habang patuloy siyang lumilipad paikot sa istruktura. Magaan ang kanyang katawan, at umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Para siyang hindi galing sa mundo. Isa siyang panaginip. Tiningnan ni Hansen ang asul na kasuotang diwata na papalapit sa kanya at tinanong, isa ka bang break world beast mula sa White Jade Jing? Hindi itinanggi ni Hansen na hinuhusgahan niya ang mga nilalang base sa hitsura. Kung ito ay isang pangit na halimaw na babagsak mula sa langit, matagal na sana niya itong inatake. Ngunit ang lumabas ngayon ay isang magandang nilalang, kaya naglaan siya ng oras upang magtanong. Hindi ako break world beast. Isa akong diwata. Isa akong diwata mula sa White Jade Jing. Ang asul na kasuotang diwata ay lumutang sa hangin. Hindi siya bumaba. Sa halip, ginamit niya ang malaulap niyang tinig upang kausapin si Hansen. Marami na akong nakitang mga Diyos, pero ito ang unang beses na nakakita ako ng diwata, sabi ni Hansen habang sinusuri ang asul na kasuotang diwata. Ang iyong katawan ay may banal na hangin ng White Jade Jing. Dapat ay naging bahagi ka ng White Jade Jing.
Bakit ka pumapatay ng mga nilalang sa paligid nito? Tanong ng asul na kasuotang diwata kay Hansen. Pumasok ako sa 12 palapag upang kunin ang Jade Air, pero hindi ko nakuha ang banal na hangin, sagot ni Hansen, na hindi naniwalang isa lang itong simpleng diwata. Kahit pa ito ay diwata, isa lamang itong nilalang na tinatawag na diwata. Tulad ng mga God Spirits, mga espiritong katawan lamang sila. Hindi sila mga tunay na Diyos na maaaring gumawa ng kahit ano. Ang tinutukoy mong Jade Air ay ang banal na hangin ng White Jade Jing, malamig na sabi ng asul na kasuotang diwata. Nakinabang ka sa White Jade Jing, ngunit hindi mo man lang ito naisip ang suklian. Sa halip, dinadala mo pa ito sa kapahamakan. Mali ang iyong ginagawa. Paghihiganti ang hinahanap ko, ano ngayon? Sagot ni Hansen na may paghamak sa mukha. Ayon sa loika ng asul na kasuotang diwata, pagkatapos uminom ng gatas, kailangan pa niyang pasalamatan ang baka at huwag nang kumain ng baka kailanman. Hindi ko matatanggap ang sinabi mo. Nagalit ang asul na kasuotang diwata sa mga sinabi ni Hansen. Itinaas niya ang isa niyang daliri at nagtipon ng liwanag na maladiwata. Ipinitik niya ito, at ang banal na liwanag ay tumama kay Hansen. Hindi umatras si Hansen. Nagliwanag ang kanyang katawan sa banal na paraan, para siyang gawa sa yelong jade. Itinaas niya ang kamao at tinumbok ang banal na liwanag. Nang tamaan ni Hansen ang banal na liwanag, ito ay nabasag. Naging parang mga bituin at nagkalat sa paligid. Ngunit ang banal na liwanag ay naroon pa rin. Nabuo itong parang banal na lambat na bumalot kay Hansen. Tinipon ni Hansen ang kanyang lakas upang sirain ang lambat, ngunit napagtanto niyang habang mas lumalakas siya, mas lalo itong humihigpit. Makalipas ang ilang sandali, ang banal na lambat ay nagsimulang bumaon sa laman ni Hansen. Maging ang Jadescan Break World Holy Body niya ay nasugatan ng banal na lambat. Sayang ang iyong lakas, sabi ng asul na kasuotang diwata habang hinahatak ang sinulid. Ito ay isa sa 10 Break World armaments ng White Jade Jing. Tinatawag itong Trap Fairy Net. Ang Break World rate nito ay halos 100%. Kahit ang mga elite na may 70% Break World rate, kapag nahuli ng trap net na ito, hindi makakatakas. Habang mas lumalaban ka, mas lalong humihigpit. Hinatak niya ang trap fairy net, at si Hansen ay napalapit sa kanya. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa White Jade Jing. Hindi naniwala si Hansen. Patuloy niyang ginamit ang Jadescan upang subukang sirain ang banal na sinulid na nakabalot sa kanya. Ngunit napakatibay ng bagay na iyon. At gaya ng sinabi ng diwata, habang mas lumalaban siya, mas lalong sumisikip. Ang sinulid ay bumaon sa kanyang laman hanggang makita na ang kanyang buto. Tunay bang dito sa White Jade Jing nakatira ang mga diwata? Tanong ni Hansen, habang tumigil sa pakikipaglaban. Hindi ka nagkakamali, sagot ng asul na kasuotang diwata. Anong uri kang diwata? Tanong ni Hansen. Ang diwata ay diwata, malamig niyang tugon. Noong mga unang panahon, higit kami sa lahat ng lahi sa mundong ito. Maaari mong sabihin kami ang kalipunan ng mga sinaunang Diyos. Sa amin, ang mga batang nilalang ay tinatawag naming mga anak ng diwata. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon, ngunit puno ng kaabangan, tila minamaliit ang lahat ng nilalang sa mundo. Kung ganoon kayo kadakila, bakit nakuha ng mga Sky ang White Jade Jing? Tanong ni Hansen. Mukhang mas malala pa sa inaakala ang mga ipinagmamalaki mong diwata. Nagiba ang mukha ng asul na kasuotang diwata. Galit siyang sumagot, kung hindi kami natrap sa White Jade Jing, ang mga hamak na lahi tulad ng Sky ay hindi kailanman makakapasok dito. Sino ang nagselyo sa inyo rito? Tanong ni Hansen, na biglang kinabahan. Hindi sumagot ang asul na kasuotang diwata. Hinatak niya si Hansen na nakabalot pa rin sa trap fairy net. Tahimik silang lumipad patungo sa White Jade Jing. Sa loob ng White Jade Jing, napakarami ng banal na hangin. Ang paligid ay parang sagradong paraiso. Dati nang nakapunta doon si Hansen, ngunit noon ay hindi ito kasing ganda ng ngayon. Maging ang 12 jade na gusali at ang 5 lungsod ay mas malaki at mas misteryoso. Marami pang tinanong si Hansen, ngunit hindi siya pinansin ng asul na kasuotang diwata. Hindi siya dinala sa Jade Building, bagkus ay lumipad patungo sa isang Jade na lungsod. Ang lungsod na iyon ay kulay itim. Para itong yari sa madilim na Jade. Ang presensya nito ay napakalalim, parang impyerno. Naalala ni Hansen na mula roon lumipad ang Black King, na siya rin niyang pinatay. Ang Beast Soul ng Black King ay kakaiba, sabi ni Hansen. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong Break World Beast Souls. Hindi pa ako pinapatay ng asul na kasuotang diwata, ngunit dinadala niya ako ngayon sa itim na lungsod. Malamang may kinalaman ito sa Black King. May paraan si Hansen upang sirain ang trap fairy net, ngunit hindi pa niya ginawa. Gusto muna niyang makita kung ano ang itsura ng iba pang mga diwata sa White Jade Jing.
Dati na niyang nakita ang Black Jade City, ngunit iba na ito ngayon. Ang lungsod ay may banal na hangin. Maraming jade na estatwa ang naroroon, mga batang lalaki at babae, mga halimaw, mga ibon ng Diyos, mga bulaklak, puno, damo, at kagubatan. Lahat ay gawa sa itim na jade. Walang buhay sa lungsod, puro jade ang lahat. Bumaba ang asul na kasuotang diwata sa lungsod. Hindi niya tiningnan si Hansen at tinanong, alam mo bang hindi pa matagal nang nakalipas, buhay pa ang mga damo, bulaklak, ibon, at halimaw na ito. Bakit mga estatwa na silang lahat ngayon? Tanong ni Hansen, bagaman tila alam na niya ang sagot. Ito ay dahil patay na ang Panginoon ng lugar na ito, sagot ng asul na kasuotang diwata, sabay lingon kay Hansen. Kabanata 3327. Black King. Biglang naisip ni Hansen ang binanggit ng babaeng engkantadang nakasuot ng bughaw na kasuotan tungkol sa isang tao. Malamig na sinabi ng engkantadang nakabughaw, kung alam mo, ibig sabihin alam mong hindi ka mamamatay ng walang dahilan. Lahat ng ito ay dahil sa ginawa mo. Dahil sa'yo, hindi na muling nakalaya ang libu-libong Jade Fairies ng Black King City. Naisa nang magsalita ni Hansen, ngunit nakita niya ang isang anino ng liwanag sa Black King City, isang puting estatwang Jade na mukhang hari ng mga hari. Kamukha ito ng Black King. Nahinuha ni Hansen na iyon ang amo ng White Jade City. Lumapit ang engkantadang nakabughaw sa puting estatwa at yumuko. Ginoong White King, nahuli na namin ang taong pumatay kay Black King. Ano ang nais ninyong gawin sa kanya? Patay na si Black King. Wala nang amo ang Black King City. Isa na itong patay na lungsod. Ilibing mo siya roon, kasama si Black King at ang kanyang syudad. Malamig ang tinig ni White King, parang walang kakayahang magpakita ng emosyon. Tumango ang engkantadang nakabughaw. Nakakalungkot lang nakakikaalis lang ng selyo ni Ginoong Black King. Hindi pa siya lubusang naka-recover, pero napatay na agad siya ng taong ito. Malamig na tugon ni White King, karapat-dapat si Black King sa sinapit niya, ngunit nakalulungkot na ang Black King City ay tinamaan ng sumpa. Kailangang matulog muli ang mga Jade Fairies sa loob ng 10 milyong taon bago muling ipanganak ang isang Jade King upang sila ay mapalaya. Habang pinapakinggan ni Hansen ang kanilang pag-uusap, nagtanong siya, kung buhayin muli ang mga Jade Fairies ng Black King City, maaari na ba nating kalimutan ang alitan natin? Pagkasabi niya nito, parehong tumingin sa kanya ang engkantadang nakabughaw at si White King. Tumingin sa kanya ang babae at malamig na nagsabi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga Jade Fairies ng Black King City ay tanging si Ginoong Black King lamang ang makagigising. Kahit punuin mo pa ng mga Diyos ang langit, walang magagawa iyon. Ikaw pa, isang hamak na nilalang, ang magsasabing kaya mong gawin ang hindi nila magawa. Hindi pinansin ni Hansen ang engkantadang nakabughaw. Tiningnan niya si White King at sinabi, nagtatanong lang ako. Kung sakaling kaya kung gisingin sila, mawawala na ba ang alitan natin? Tumingin sa kanya si White King at malamig na nagsabi, kung kaya mong buhayin ang mga Jade Fairies ng Black King City, mabubure ang alitan mo sa White Jade Jing. Hindi na kita hahabulin dahil sa pagpatay mo kay Black King. Ginoong White King, huwag ninyong paniwalaan ang kalokohan niya, sabi ng engkantadang nakabughaw. Niloloko ka lang niya para palayain mo siya mula sa trap fairy net. Magaling siyang gumamit ng galaxy teleportation. Kapag pinalaya mo siya, mahirap na siyang makuha muli. Hindi nagsalita si White King. Tinitigan lamang niya si Hansen. Sabi ni Hansen, hindi ninyo kailangang palayain ako. Sabihin niyo lang kung paano ginaising ni Black King ang mga Jade Fairies. Baka magawa ko rin. Nang akmang magsasalita pa ang engkantadang nakabughaw, inunahan siya ni Hansen. Wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Hayaan mo siyang subukan, wika ni White King. Tahimik na nagmasid ang engkantadang nakabughaw. Hindi siya naniniwalang magagawa ni Hansen na gisingin ang mga Jade Fairies ng Black King City. Pakisabi, paano ginaising ni Black King ang mga Jade Fairies? Tanong ni Hansen, sabay turo sa mga nilalang na parang estatwa ng itim na Jade. Kung yan lang hindi mo alam, paano mong nasasabing kaya mong gisingin sila? Malamig na tanong ng engkantadang nakabughaw. Hindi gumalaw si Hansen. Hindi siya nakipagtalo. Tumingin siya kay White King, alam niyang ito lang ang makapagsasabi ng totoo. Nanatiling seryoso si White King habang marahan niyang sinabi. Ang White Jade Jing ay nasa langit, may 12 gusali at 5 lungsod. Ang mga engkanta ay nasa ibabaw ng aking ulo, at mula sa kanila tumutubo ang aking buhok. Ang mga salitang ito ay galing sa mga engkanta. Noong una, ang White Jade Jing ay simpleng jade lamang. Wala itong buhay. Hanggang sa dumating ang mga engkanta, hinipon nila ang jade, at nagkaroon ito ng anyo, naging 12 gusali at 5 lungsod. Nang mahawakan nila ang jade, naging mga engkanta sila. Doon nagsimula ang buhay at kakayahang maglakad sa lupa.
Mga engkanta. Sino sila? Nagulat si Hansen. Ang kakayahang buhayin ng isang bato ay napakalakas. Kahit ang pinuno ng Geno Godhall ay hindi kayang lumikha ng buhay. Sila ay mga engkanta lamang, malamig na sagot ni White King. Sa 12 gusali at 5 lungsod, may isang Jade Fairy na naging pinuno, si Black King ang namuno sa Black King City. Tanging ang kanyang enerhiya ng Fairy King ang makapagbibigay muli ng buhay sa mga Jade Fairies ng kanyang syudad. Kung hindi napatay si Black King, kaya ba ng kanyang Break World Power na buhayin muli ang mga Jade Fairies ng Black King City? Tanong ni Hansen. Kailangan bang tuluyang makabawi si Black King bago niya magising ang mga ito? Pareho lang, simpleng tugon ni White King. Nang marinig ito, nalungkot si Hansen. May hawak siyang Beast Soul ni Black King noon, kaya halos kapareho niya ang lakas nito. Kung nagamit niya iyon, baka kaya niyang gisingin ang mga Jade Fairies ng Black King City. Ngunit ibinigay na ni Hansen ang Beast Soul kay Jianran. Wala na ito sa kanya. At kung babalikan pa niya iyon, baka hindi siya paniwalaan ng engkantadang nakabughaw at ni White King. Tinitigan siya ng engkantadang nakabughaw. Paano? Paano mo gigisingan ang mga Jade Fairies ng Black King City? Hinawakan ni Hansen ang kanyang ulo. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Lumapit siya sa isang itim na Jade at sinabi, pakiusap, hintayin ninyo ako sandali at subukan ko. Pagkasabi nito, ginamit ni Hansen ang kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra at ipinasa ito sa maliit na nilalang na gawa sa itim na Jade. Ang Blood Pulse Sutra ay may kakayahang buhayin at paunlarin ang dugo ng isang nilalang. Noon, nagamit na ito ni Hansen upang tulungan ang mga hari na maging antas ng Diyos. Ngayon, ang kanyang Blood Pulse Sutra ay nakabutas na ng mundo, kaya mas makapangyarihan ito. Kung hindi ito gumana, handa siyang lumaban kay White King at sa iba pa. Ngunit kung maaari, ayaw niyang maging kaaway ng White Jade Jing. Ayon kay White King, may 17th Jade Fairies sa kabuuan ng 12 gusali at 5 lungsod, 16 pa bukod kay Black King, lahat malalakas na nilalang. Naisip ni Hansen na kahanga-hanga ang engkantadang tinukoy ni White King, isang nilalang na kayang lumikha ng buhay. Hindi pa siya nakarinig ng ganito. Ang enerhiya ng Blood Pulse Sutra ay pumasok sa katawan ng maliit na itim na hayop. Si Hansen, ang engkantadang nakabughaw, at si White King ay sabay-sabay na tumitig dito. Sa una, walang nangyari. Ngunit patuloy si Hansen, at habang tumatagal, pinatindi niya ang lakas ng kanyang Blood Pulse Sutra. Pagkalipas ng 10 minuto, wala pa ring galaw ang itim na Jade. Nainip na ang engkantadang nakabughaw at babuka na sana ang bibig, nang biglang kumislap ng pulang liwanag sa katawan ng Jade, parang pintig ng ugat. Napahinto ang babae. Nakatitig siya sa Jade habang unti-unting umuusbong ang mga ugat ng dugo rito. Tahimik si Hansen, ngunit sa loob niya, sobrang saya. Gumana ang Blood Pulse Sutra sa itim na Jade, bagaman hindi pa niya alam kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Kabanata 3328. Ang maliit na itim na hayop na Jade ay kahawig ng pinaghalong oso at aso. Mabalahibo ito, mataba, at sobrang cute. Kahit isang estatwa lamang ito, isa itong kamangha-manghang obra maestra. Ngayon, ang maliit na hayop na Jade ay namumula, parang binuhusan ng dugo at tila mauubusan ng buhay. Katcha, katcha-cha. Unti-unting gumalaw ang katawan ng hayop na Jade. Matigas ito, parang kalaw-angin na robot. Sa bawat paggalaw nito, nagkaroon ng mga bitek sa balat nitong parang bato. Palaki ng palaki ang mga bitek hanggang sa malalaking piraso ng Jade ang nalaglag. Sa ilalim nito ay may makinis na basang itim na balahibo. Ang mga mata ni na White King at ng engkantadang nakabughaw ay puno ng pagkabigla. Kung ang ginawa lamang ni Hansen ay gisingin ang maliit na hayop na Jade, sapat na iyon para mamangha sila. Ngunit ang dahilan ng kanilang pagkalito ay dahil hindi lang basta nagising ang hayop, nagbago ito. Kung nagising lang ito, dapat sana'y nagkaroon ito ng espiritu ngunit nanatiling Jade. Ngunit ang mga estatwa ng Jade ay hindi tunay na nabubuhay, wala silang likas na siklo ng buhay. Sa madaling sabi, ang mga Jade Fairies ng Black King City ay parang mga pupay lamang ni Black King. Habang naroon si Black King, nabibigyan sila ng diwa. Ngunit nang mawala siya, naging mga batong estatwa lang silang muli. Ngayon, tinanggal ng maliit na hayop ang balat nitong Jade. Nagkaroon ito ng tunay na laman at dugo. Hindi lang basta ito nagising, nabuhay ito. Roar! Umalangaw-ngaw ang dagandong sa buong syudad ng Jade. Tumayo ang maliit na hayop at umatungal sa langit. Lumipad ang mga piraso ng Jade mula sa katawan nito, at tuluyang lumantad ang kabuuan ng anyo nito. Buhay, ito. Gulat na tanong ng engkantadang nakabughaw. Kahit noong milyon-milyong taon na ang nakalipas, hindi pa siya nakakakita ng ganitong kababalaghan.
Noon, nang dumating ang engkanta sa White Jade Jing at ginawa itong May 12 gusali at 5 lungsod, lahat ng iyon ay nilikha ng kanyang kapangyarihan, mula sa mga gusali, tore, halaman, ibon, isda, at maging sa mga hayop. Dahil halos naubos ang kapangyarihan ng engkanta, nagawa lamang niyang bigyan ng buhay at kaluluwa ang 17 Jade statues, kabilang si Black King. Ang iba pang mga nilalang ay mga nililok lang na Jade, nabubuhay lamang dahil sa enerhiya ni Black King at ng 17 Jade Kings. Hindi sila tunay na buhay. Ngayon, ang maliit na itim na hayop ay may tibok ng puso at totoong katawan, isang bagay na kasing dakila ng kapangyarihang ginamit ng unang engkanta. Paano nga ba hindi mabibigla sina White King at ang engkantadang nakabughaw? Ang maliit na hayop ay tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumalon papunta kay Hansen. Nakakulong si Hansen sa trap fairy net, kaya hindi siya makaiwas. Tumama sa kanya ang hayop pero sa halip na umatake, inilabas nito ang dila at dinilaan ang mukha ni Hansen, parang aso. Panang lamang at tuwa, tila si Hansen ay bahagi ng pamilya nito. Tama na ang pagdila, sabi ni Hansen, ngunit hindi siya makagalaw. Patuloy lang sa pagdila ang hayop habang wala siyang magawa kundi tiisin ito. Maya-maya, huminto rin ang maliit na hayop. Tinanong ni Hansen, "Oh, paano? Naniniwala na ba kayo ngayon?" "Bottle Fairy? Palayain mo siya," utos ni White King. Matagal na nakatulala ang engkantadang nakabughaw bago siya natauhan. Huminga siya ng malalim at binawi ang trap fairy net. Tumayo si Hansen at nag-inat. Nang makita iyon ng maliit na hayop, akala nito ay maglalaro sila, kaya tumalon ulit ito sa kanya. Hinaplos ni Hansen ang ulo nito. Maikli ang mga braso at paa ng hayop, ngunit matatalas ang kuko nito. Kahit malikot ito, hindi naman siya natatamaan. "Little guy? Doon ka muna maglaro," sabi ni Hansen. Tila naintindihan siya ng hayop, gumapang ito palayo pero patuloy na lumilingon-lingon, parang ayaw talagang lumayo. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni White King. Wala siyang emosyon sa mukha ngunit may bahid ng paggalang sa tono niya. "Ang pangalan ko ay Hansen," sagot niya. Tumango si White King. "Kung kaya mong bigyan ng katawan ng mga Jade Fairies ng White Jade Jing, mabubure ang kasalanan mo sa pagpatay kay Black King. Bukod pa roon, ituturing ka naming kaibigan ng White Jade Jing." "Kaibigan, ha? Ano ba ang benepisyo ng pagiging kaibigan ng White Jade Jing?" tanong ni Hansen. Alam niyang labis silang nagulat sa pagkabuhay ng maliit na hayop. Tugon ni White King, "Kung mangailangan ka ng tulong, basta't hindi ito labag sa mga batas ng White Jade Jing, ibubuwis ko ang aking buhay para ipagtanggol ka." "Hindi masamang kasunduan iyon," sabi ni Hansen, "pero paano ako makasisiguro na tutuparin niyo ang pangako ninyo? Ang pagbuhay sa mga estatwa ay nangangailangan ng napakalakas na lakas. Ang gawing laman at dugo ang lahat ng nilalang dito ay hindi madaling gawin. Marahil aabutin ito ng 8 o 10 taon. Hindi mahalaga kung 8 taon, 100 taon, o 1,000 taon, kaya kung maghintay," tugon ni White King. "At tungkol sa iyong pag-aalinlangan, walang saysay iyon. Sinusunod namin ang batas ng mga engkanta. Kapag kami ay nangako, obligado kaming tuparin iyon. Kung hindi, paparusahan kami ng banal na batas ng White Jade Jing. Maging ako ay hindi makaiiwas." Napansin ni Hansen na seryoso si White King. Kaya nagtanong siya, "Ano ang mga batas ng mga engkanta?" "Sumama ka sa akin," sabi ni White King. Pagkatapos ay tumalikod siya patungong Black King City. Sumunod si Hansen ng walang pag-aalinlangan, at nasa hulihan si Bottle Fairy, tahimik ngunit may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Ang 12 gusali at 5 lungsod ay nakita na ni Hansen noon. Ngayon ay mas malalaki ito, ngunit halos pareho pa rin. Hindi sila dumiretso sa mga gusali o lungsod, sa halip, dinala siya ni White King sa pinakamataas na tuktok ng White Jade Jing. Nandoon ang isang puting jade tablet. May maraming batas na nakaukit sa tablet. Tiningnan ito ni Hansen, kakaiba ngunit napakaseryoso ng mga nakasulat. Isa sa mga batas ay nagsasaad na, kapag ang isang engkanta ay nangako, hindi niya maaaring sirain ang kanyang pangako, o babawiin ng White Jade Jing ang kanyang katawang engkanta. Marami ang nakaukit na batas, kaya hindi na niya tinapos basahin lahat. Sa halip, napansin niya ang isang simbolo sa ibabang kaliwang bahagi ng tablet. Sa lahat ng nakasulat, iyon lamang ang may larawan, isang simbolo ng calabash, gourd. Tinitigan iyon ni Hansen at napakunot ang noo. Pamilyar sa kanya ang anyong iyon. Katulad iyon ng calabash na hawak niya noon, bago pa ipanganak si Bauer. Pareho ang laki at hugis. Kabanata 3329. Tinuro ni Hansen ang simbolo ng kalabasa at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng simbolo ng kalabasa na ito sa tablet. Sabi ni White King, iyan ay iniwan ng diwata na lumikha ng White Jade Jing. Isa itong palatandaan ng diwata.
Hindi alam ni Hansen kung nagtatago ng impormasyon si White King o kung talagang hindi niya alam ang tunay na ibig sabihin ng marka ng kalabasa. Saglit siyang nag-isip at nagtanong, nakakatuwang isipin. Ang kapangyarihan ng diwata ay tila mas mataas pa kaysa sa mga Diyos. Nais ko sanang malaman kung ano ang itsura niya, at kung anong lahi siya dati. Mukhang naunawaan ni White King at ni Bottle Fairy ang iniisip ni Hansen, pero alam nilang dala lang iyon ng kuryosidad at wala siyang ibang intensyon. Mayabang na sabi ni Bottle Fairy, hindi ko alam kung anong lahi ang pinagmulan ng diwata, ngunit naniniwala ako na siya ay isang dakilang nilalang na mas mataas kaysa sa lahat. Tulad ng sabi mo, kahit ang langit na puno ng mga Diyos ay hindi maikukumpara sa kanya. Ang anyo ko ngayon ay bunga ng nilikhang anyo ng diwata mismo. Kaya't ang mga diwata sa itaas ay tiyak na higit pa sa akin. Ibig sabihin, kamukha ko rin ang diwata. Tanong ni Hansen. Lalaki ba siya o babae? Siyempre, katulad ko, sagot ni Bottle Fairy. Babae siya. Isang babaeng diwata. Nasabi ba niya ang kanyang pangalan? Lalo pang naging interesado si Hansen. Ang diwata ay diwata. Hindi nila kailangan ng pangalan, tugon ni Bottle Fairy na nakatingin ng matalim kay Hansen. Bakit ka nagtatanong ng mga bagay na walang kaugnayan dito? Ang mga batas ng diwata ang pundasyon ng White Jade Jing. Kami ang namamahala rito. Walang maaaring lumabag sa mga batas ng diwata, kung hindi ay papatayin kami ng White Jade Jing. Mas kampante ka na ba ngayon? Kung ganoon, maibibigay ko sa mga Jade Fairy na ito ang mga katawan nila, sabi ni Hansen. Alam ninyong hindi ito kayang tapusin sa loob ng ilang araw lamang. May sarili rin akong mga bagay na dapat ayusin. Kaya't paminsan-minsan lang akong makakadalaw sa White Jade Jing. Hindi ako maaaring manatili ng matagal. Tumango si White King. Ayos lang. Tandaan mo lang ang pangako mo. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang Jade Fairy akong nais mong bigyan muna ng katawan. Nais sanang malaman ni Hansen kung ano ang espesyal sa Jade Fairy na ito, ngunit hindi na siya nagtanong. Malapit na rin naman niya itong makita. Dinala siya ni na White King at Bottle Fairy palayo sa Jade Tablet. Akala ni Hansen ay dadalhin siya sa White Jade City o sa isa sa 4 pang lungsod, pero dinala siya ni White King sa isa sa 12 gusali. Nakakapanibago, bulong ni Hansen. Sa relasyon ni na White King at Bottle Fairy, ang mga Jade Fairy sa 12 gusali ay dapat mas mababa ang ranggo kaysa sa mga nasa 5 lungsod. Bakit kaya nasa isa sa mga gusaling ito ang mahalagang Jade Fairy na iyon? Ngunit hindi siya nagtanong pa. Tahimik lang siyang sumunod sa kanila. Habang naglalakad sila sa tabi ng mga gusali at lungsod, napansin ni Hansen ang isang kakaibang bagay. Dapat ay may 17th Jade Fairy sa 12 gusali at 5 lungsod, pero 2 lang ang naroon, si White King at si Bottle Fairy. Nasaan kaya ang iba? Dumating sila sa unang gusali ng Jade. Tumigil sina White King at Bottle Fairy at tinitigan ito ng may halong pagkalito at emosyon. Pamilyar si Hansen sa unang gusali ng Jade. Noong siya'y nagsasanay pa sa Sky Palace, madalas siyang pumunta roon upang sumipsip ng Jade Air. Mas kahanga-hanga na ito ngayon kaysa dati, ngunit sa estruktura, pareho pa rin, isang puting gusali ng Jade na may 7 palapag. Bagaman ito ang una sa 12 gusali, ito ang may pinakamahinang Jade Air. Ngunit sa mga mukha ni na White King at Bottle Fairy, tila may kakaiba rito. Binuksan ni White King ang pinto ng gusali at pumasok si Hansen. Agad niyang naramdaman ang Jade Air, dalisay at mainit. Mas malakas ito kaysa dati. Napakagandang lugar. Kung dito ako magsasanay ng Jadesken, maaabot ko agad ang pinakamataas na antas, sabi ni Hansen sa sarili. Sayang, pagmamayari na ito ng mga Jade Fairy at hindi ko na maaaring kunin. Nag-iba ang loob ng tore. Mas malawak na ito, at may isang espiritong Jade na sumasayaw sa hangin tulad ng Daikya. Tiningnan ito ni Hansen ng mabuti. Ang espiritu ay gawa sa purong Jade Air. Kung makukuha niya ito, malaking tulong iyon sa kanyang Jadesken. Habang umaakyat siya, lalong naging dalisay ang Jade Air. Sa tuktok ng gusali, tumigil sina White King at Bottle Fairy at tumingin sa kisame. Tumingin din si Hansen. Mayroon dong estatwa ng tupa na inukit sa Jade. Ang tupa ay purong puti, may baluktot na sungay na parang corkscrew, at mukhang kalmado. Mula sa katawan nito ay lumalabas ang Jade Air na parang bukal ng tubig. Pakibigyan mo ng katawan ang isa na iyan, sabi ni White King habang itinuturo ang estatwa ng tupa. Iyon ba ang pinuno ng unang palapag? Tanong ni Hansen bago gumawa ng anuman. Tumango si White King. Oo. Bakit hindi pa ito muling nabubuhay kung nagising na ang White Jade Jing? Tanong ni Hansen. Hindi na mahalaga iyon, sagot ni White King. Ang tanong ko lang, kaya mo bang bigyan ito ng katawan? Susubukan ko, pero napakalakas ng Jade Fairy na ito, sagot ni Hansen.
Hindi ako sigurado kung kakayanin ko. At kung magtagumpay man, mauubos ang lakas ko at baka hindi ako makapagbigay ng katawan sa iba sa loob ng mahabang panahon. Ayos lang. Gawin mo lang ang makakaya mo, malamig na sagot ni White King. Wala nang magagawa si Hansen. Itinoon niya ang isip sa Blood Pulse Sutra at ginamit ang kapangyarihang Break World upang pumasok sa estatwa ng tupa. Ang tupa ay pinuno ng unang gusali at hindi ito dapat mas mahina kaysa kina Bottle Fairy. Maaaring baguhin ng Blood Pulse Sutra ang anyo nito, ngunit hindi sigurado si Hansen kung magtatagumpay. Gamit ang kapangyarihan ng Break World, pinasok ni Hansen ang estatwa ng Jade Tupa. Lumipas ang kalahating oras, ngunit wala pa ring nangyari, taliwas sa naging resulta sa maliit na itim na Jade na hayop. Mukhang mababa pa rin ang Break World rate ng Blood Pulse Sutra. Hindi ito epektibo sa mga makapangyarihang nilalang tulad nito, napabuntong hininga si Hansen. Kabanata 3330. Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi basta-basta makakaisip si Hansen na sumuko. Kung sasabihin niyang hindi niya kaya, hindi niya alam kung magbabago ang ugali ni na White King o Bottle Fairy at bigla na lamang siyang atakihin. Habang ginagamit niya ang Blood Pulse Sutra, ginamit din niya ang Dangshan Sutra. Sinimulan niyang suriin ang estruktura ng estatwa ng tupa, nais niyang maunawaan ang pagkakayari ng katawan nito upang maayos at mabago niya ito. Sa tulong ng Dangshan Sutra, nagulat si Hansen nang matuklasang halos perpekto ang katawan ng Jade na tupa. Wala itong kahit katiting na depekto sa pagkakabuo, tila gawa mismo ng Diyos sa langit. Wala siyang mahanap na anumang bahid ng kamalian. Napakalakas ng katawan na ito, masayang bulong ni Hansen. Hindi dahil natuklasan niya kung paano buuin ang katawan ng tupa, kundi dahil ang sobrang perpektong anyo nito ay may break world rate na halos 75%. Kahit gaano pa kataas ang break world rate, hindi iyon direktang nakakatulong kay Hansen. Kahit nakikita niya kung gaano kamangha-mangha ang katawan, wala naman siyang makukuhang kapakinabangan dito. Taglay ng estatwa ng tupa ang dalisay na kapangyarihang Jade. Mula sa estruktura ng katawan nito at ng Jade Power, marami siyang natutunang impormasyon. Kung susuriin ko ang estruktura ng kapangyarihan ng Jade na tupa, siguradong mapapabuti nito ang Jade Esken ko, isip ni Hansen, habang palihim na pinaandar ang kapangyarihan ng kanyang Jade Esken. Noon, sinipsip niya ang Jade Air ng White Jade Building upang magsanay ng Jade Esken. Magkaiba man ang dalawang kapangyarihan, pareho silang may elementong Jade. Hindi ginaya ni Hansen ng buo ang estruktura ng kapangyarihang Jade ng tupa, pinili niyang pagtuunan lamang ang isang tiyak na bahagi. Ang katawan at lakas ng isang nilalang na break world ay iisa. Ang pagsasaliksik sa katawan nito ay katumbas ng pagsasaliksik sa lakas nito. Hindi kayang suriin ng Dangshan Sutra ang kabuuan sa isang iglap, kaya't unti-unti lamang niyang pinag-aaralan ang mga bahagi nito, habang ginagamit ang Blood Pulse Sutra upang makapasok sa napakagandang katawan ng Jade na tupa at mas lalo itong maunawaan. Karaniwan ay napakahirap sana ng ganitong gawain, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang ito kay Hansen. Hindi niya gustong sumuko. Ang pagbuhay sa tupa ay mahalaga, ngunit ang totoong layunin niya ay masilip ang kapangyarihan nito. Ang katawan ng tupa ay halos perpekto kaya't mabagal ang progreso ni Hansen, pero marami pa rin siyang natutunan. Mas mataas pa pala ang break world rate ng katawan na ito kaysa inaakala ko. Halos umabot na sa 100%, kulang lang ng 1% hanggang 20%. Nakakatakot ang Jade Fairy Leader na ito. Kung kasing lakas ng ganito sina White King at iba pa, hindi ko talaga maiintindihan ang antas ng kanilang kapangyarihan. Kayang-kaya nilang makipagsabayan sa God Chaos Party. Sino kaya ang diwata na lumikha ng ganitong nakakatakot na mga nilalang? Anong kapangyarihan kaya ang taglay niya para maikulong ang White Jade Jing? Sunod-sunod na tanong ni Hansen sa sarili. Ang Jade Esken ni Hansen ay dalisay at banal, hindi nalalayo sa kaputian ng Jade na tupa, ngunit may kakaibang estruktura ang katawan ng tupa. Ang komposisyon, lakas, at mga katangian nito ay kahawig ng Jade Esken ni Asterisk Hansen, pero mas matibay ito. Dahil sa pambihirang estrukturang ito, kung pareho silang gagamit ng parehong atake, mas magiging malakas ang Jade na tupa. Namangha si Hansen sa natuklasan. Patuloy niyang pinag-aralan ang katawan ng Jade na tupa, sinusubukang alamin ang mga lihim na nakatago rito. Kung magagamit niya ang estrukturang iyon sa Jade Esken, tataas ang break world rate niya, maaari pa siyang lumampas sa 30%. Ibig sabihin, magiging mas matatag ang kanyang kapangyarihan at posibleng umabot pa sa mas mataas na antas. Sa huli, halos perpektong break world body ito, at napakabihira. Paulit-ulit na inaral ni Hansen ang estruktura, ngunit hindi niya mahanap ang sagot. Hindi niya mabasag ang lihim ng katawan ng tupa, at hindi niya matuklasan kung ano ang tunay na sekreto sa loob nito.
Patuloy na lumulubog ang Blood Pulse Sutra, ngunit mahina ang epekto nito. Makalipas ang 2 oras, isang maliit na pulang tuldok lang ang naiwan sa katawan ng Jade na tupa, mas maliit pa sa butas ng karayom. Kailangang gumamit ng salamin upang makita ito ng malinaw. Ngunit kahit ganoon kaliit, nagdulot pa rin ito ng labis na pagkabigla kay Hansen. Sa tulong ng Dangshan Sutra at Blood Pulse Sutra, unti-unti niyang napapasok ang katawan ng tupa. Kahit kakaunti lamang, sapat iyon upang matutunan ni Hansen ang ilang lihim ng katawan ng Jade na tupa. Hindi pala solid ang estruktura nito, ito ay hangkag sa loob. Isang hangkag na estruktura. Natuwa si Hansen. Hindi na niya inisip ang gastusin ng lakas, itinoon niya ang enerhiya papasok. Ang hangkag na disenyo ay maaaring magpalakas ng katawan, ngunit alam niyang may mas malalim pang dahilan. Mabilis niyang natutunan na ang katawan ng Jade na tupa ay hindi talaga hangkag, lumalaban ito sa puwersa ng Blood Pulse Sutra. Pilit pa ring pinapasok ni Hansen ang enerhiya nito. Nang makita ni Bottle Fairy na wala pa ring malaking progreso si Hansen, napakunot ito ng noo at nagtanong, Ginoong White King, nakikita mo ba siya? Malamig na sagot ni White King, kung gagana, mabuti. Kung hindi, kapag naubos ang lakas niya, madali na natin siyang mahuhuli. Kahit hindi niya maibalik ang White Ship Fairy, makakatulong pa rin siya upang mabigyan ng katawan at kalooban ang Jade Fairy. Makikinabang pa rin ang White Jade Jing. Talagang matalino kayo, Ginoo, sabi ni Bottle Fairy na agad na naintindihan ang plano. Hindi mahalaga kung magtagumpay man si Hansen o hindi, sa parehong paraan, panalo pa rin sila. Alam iyon ni Hansen. Kung hindi dahil dito, hindi magiging mabait si White King sa kanya. Hindi niya planong ubusin lahat ng lakas niya, magtitira siya ng sapat upang makatakas kung kinakailangan. Ngunit nang matuklasan niya ang mga lihim ng Jade na tupa, nagbago ang isip niya. Kahit maubos ang lakas niya, gusto pa rin niyang matuklasan ang mga sekreto nito. Bihira ang ganitong pagkakataon. Isang halos perpektong break world body ang nasa harapan niya, handang pag-aralan. Napakabihira ng ganitong pagkakataon. Kahit pumatay siya ng mataas na antas na break world creature, wala siyang mapapala. Ang kapangyarihan ng patay na nilalang ay naglalaho. Sa antas ni Hansen, kahit ang isang pag-aaral lang ay nangangailangan ng malaking halaga ng lakas. Kaya't bihira niyang gawin ito. Pinagsama niya ang Blood Pulse Sutra at Dangshan Sutra. Dahan-daang lumulubog ang maliit na enerhiya, at bawat sandali ay may kaakibat na gantimpala. Hindi lamang hangkag ang estruktura, napansin ni Hansen. Marami pa itong komplikadong disenyo sa loob. May mga estrukturang hugis-anim na sulok na tulad ng pugad ng bubuyog, pati mga hugis tatsulok na nakapaloob. Pinagsama-sama ang mga ito upang mabuo ang kakaibang loob ng katawan ng Jade na tupa. Ngunit dahil tila, patay, ito at hindi gumagalaw, mahirap malaman kung ano ang tunay na gamit ng mga iyon.